umaga po sa lahat. Good morning. Naimbag na bigat. May buntag sa tanan. I always give thanks sa ating Panginoon every time I have the privilege to preach. Because every time I study His Word, no, ako yung pinakaunang tao na naka-learn ng lesson. So this morning, yung topic natin ay pero it's a part of our daily life, no? Early in the morning, pag nagising po tayo, we need to make decision. Ano yung susuotin natin? Anong ulam ang kakainin natin? Ano yung lutuin natin? Anong color ng damit yung susuotin natin? Merong big decision at merong small decisions. And hindi po natin pwedeng i-neglect na yung decision ay talagang parte ng buhay natin. But one thing for sure, na yung decision na kinakailangan nating gawin ay tama. Do you agree? Yung topic natin this morning is yung guidance ng Panginoon. Finding your ways in uncertainty. Let's pray. Father, we thank you so much sa panibagong umaga na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa magandang weather. Despite sa maraming nangyayari ngayon dito sa mundo, sa Japan at sa ibang parte ng mundo, we are asking, Lord, for guidance. And at the same time, help us to lean and to trust and obey your word, Panginoon, despite of this happening sa mundo. And thank you, Lord, dahil meron po kaming time na pag-aralan ng inyong salita and to have a fellowship sa aming mga kapatiran. In Jesus' name we pray. Amen. Decision making. I admit sa sarili ko, ito yung parte sa buhay natin na ang hirap mag-decide. And I believe in my heart, there's no such person na perfect pagdating dito sa aspect na ito. Although, merong iba-ibang tao na magaling silang mag-decide on how to balance kung ano yung mas priority sa kanilang buhay. Pero like I said, sa sinabi ko kanina, merong isang bagay na napaka-importante for us as a believer, as a child of God, na magkaroon tayo, it is very possible to have a good decision making. And that is learning from His Word. No? Yung Proverbs po ay isang compilation ng sayings. Yung Proverbs, yung aklat ng Proverbs ay isang compilation ng mga magagandang salita. At yung author dito ay wala nang iba kundi si King Solomon. And Solomon, you know what happened to him, right? He asked guidance sa Panginoon, and yet, he considered the most wisest man on earth, and yet, nag-ask pa rin siya ng guidance at ng wisdom sa Panginoon. Paano naman tayo? No? Sobrang talino ng tao na yun, and yet, he's asking guidance sa Panginoon. Wisdom is always affiliated sa pangalan ni Jesus Christ. And we cannot separate yung wisdom sa anumang normal na mga bagay na ating natutunan sa mundo. Wisdom comes from God always. No? Ano ba yung ginagawa natin pag gumagawa tayo ng desisyon? Sometimes we ask yung ating close friends, yung ating magulang, yung ating lolo na punong-puno ng wisdom. Sometimes we ask, yung research natin si Google or si Siri. Siri? Ano yung sinabi ko? Siri? O si Siri? O si Alexa, right? Version ng lalaki or babae na Alexa. No? Maraming pwede nating mapagkunan ng wisdom. Pero yung isang bagay na meron tayong assurance ay yung salita ng Panginoon. And sa tuwing mas maraming option, mas complicated ang bagay. Noong year 2000, nagkaroon ng research na isang grupo ng mga tao, meron silang option to select yung pinaka-the best na chocolate. No? Meron silang 60
options. At yung isang grupo naman, meron silang 6 na chocolate ang pwedeng pagpilian. You know what happened? Ano yung naging nangyari sa resulta? Nag-end up after the end of the day, yung 60 na options, hindi sila satisfied sa sagot nila. At yung 6 lang na chocolate, they're very satisfied sa sagot nila. Can you relate this? Pupunta ka sa Kakamigihara, sa Aeon. Punta ka sa food court. Ba? Daming klaseng pagkain doon, nandun. At mahirapan ka lang, ano bang kakainin ko? Kasi ang daming options eh. No? So, totoo nga talaga na mas maraming option, mas naging complicated ang mga bagay. Sometimes, ano yung gusto natin yung pinaka-the best. At mag-end up lang sa hindi ka satisfied kung ano yung gusto mo. Kasi ang daming option eh. Mas maganda na yung simple, konti lang, kaysa marami. No? It's a blessing although, it's a blessing. But we're making things complicated even though it's not really complicated. Sa aklat ng Proverbs, dito natin makikita yung isang buhay na may manual. At yung ina-address dito yung ating understanding kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin, no? I know it's very hard to decide pagdating sa maraming option. True story, by the way, yung isa sa mga bisita natin ngayon, si Michael, yung nakaupo sa likod, no? Yung palayo niya ay si Tox, magkasama kami sa seminary. Si Michael, alam niyo yung testimony ko, no? Pagdating sa college, ang daming options. Ano yung kursong kukunin mo? Yung iba, mag-ano ka na lang, sama ka na lang sa amin. Pastoral studies, yung iba missions major, yung iba Christian education. Ang daming hinihila ba, kumbaga. Ang daming options. Pagdating naman sa pagdating sa dating, sa seminary, ang daming options din kasi ang daming magaganda, no, sa seminary. Magagandang babae, no? Ni-clarify ni Pastor Kent, no? Ang daming magagandang babae. Like, if you're single, at hinahanap mo yung isang qualifications ng isang babae, sobrang dami. But gusto mo yung best na nagaling sa Panginoon. Ano yung wisdom na kinakailangan gamitin mo? At pagdating naman sa church context, ang dami ding options, no? Sometimes pag nagkakaroon tayo ng plano, saan tayo mag-church outing, kailan, anong buwan, sobrang daming options. And then nagiging paralyzed tayo kasi minsan hindi tayo makapag-move on sa sobrang daming options. Dito sa Proverbs 3, I know familiar tayo dito, no? Proverbs 3, gusto ko isama yung verse 1 kasi ito yung talagang address para sa atin. Verse 1 and then verse 5 hanggang 6. Sabi dito, "My son," this is Solomon, no? "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart." This is ina-address yung para kay Solomon, no, nang galing sa Panginoon. Sabi sa verse 5, "Trust in the Lord with all your heart, and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight." So, sobrang clear. Kahit yun na yun, tapos na tayo eh. No? So merong transition, no? Yung verse 1, ito yung general na address. Para kanino? Sa atin. No? Singular dito, "my son," but for us as a reader, as a Christian, as a believer of Christ, this is for us. We are considered as His son, no? His children, daughters, brothers. "Do not forget my" what? "Teaching," and merong kinalaman dito sa "but keep my commands." That commands is His teaching. Makita natin dito yung relationship. Para saan? Para sa ating kabuuan. As a whole, as a person, ina-address sa ating mga puso. Hindi isipan, no? You might be the smartest person in this world, but kulelat yung heart natin. Therefore, palya tayo sa ating mga ginagawa. No? Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding.
Sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating gagawin, kinakailangan natin i-acknowledge yung ating Panginoon, and then He will make our path straight. So may 4 things dito, no? Una, God's Word is the apex. Ito yung pinaka mataas to earn our trust. So verse 5, and then listen to godly counsel. Verse 5, pangalawang phrase, acknowledge Him sa ating mga lahat ng desisyon natin. Have faith and work on it sa huling point natin. Point number 1, God's Word is the apex to earn our trust. And yung phrase na yan, makukuha natin dito, yung trust in the Lord with all our heart. Kanino ba tayo naniniwala? Pag may isang sakuna, kanino tayo lumalapit? Friends? Of course, tayo, no? Balita, no? NHK News. Sobrang grabe yung trending ngayon. Yung iba, nagpanic buying na. Isa ba tayo doon? No? Nitry ko mag-panic buying, pero parang di naman siguro mangyayari yun. Medyo skeptic ako. No? But we need to prepare din. Kasi hindi natin alam eh. No? God's Word is the apex to earn our trust. Alam natin yung mga mangyayari, but then God gave us the wisdom na kinakailangan natin gamitin. No? We need to trust sa ating Panginoon. To trust means to lean. Alam niyo yung lahat ng weight mo, alam niyo may mga, 'di ba, sa Pilipinas, yung may mga display na mga necklace, mga earrings, nakasulat diyan sa glass na yan, do not lean. Kasi pag nilin natin yung weight na yan, baka mababasag yung glass. But leaning, yung lahat ng weight natin, lahat ng ating effort, lahat ng ating kakayanan sa isipan natin, sa strength natin, we need to give it sa ating Panginoon. Kasi siya lang yung may alam ng lahat ng bagay. Yung lahat ng ating kabuuan as a person, yung trust natin. No? Ibig sabihin nito sa Greek word, pistis, it sounds like, pistis means to trust always sa Kanya. 24/7. At walang katapusan yung ating pagtitiwala sa Kanya. Now, under dito, in order to trust Him, in order to trust yung ating Panginoon, kinakailangan natin maintindihan yung whole gospel. Right? What's the essence of trusting someone kung hindi natin alam yung pakay? Hindi natin alam yung mission. Why are you saying this? Are we convinced of believing someone although hindi natin alam kung ano talaga yung pakay niya sa atin? But in order to fully trust yung ating Panginoon, we need to fully understand the whole message of the gospel. Kasi if we don't believe sa gospel, we cannot fully trust yung person na yan. Iminay eh. Hindi siya hindi connected eh. Right? So in order to trust sa ating Panginoon, we need to fully understand the gospel. No? Tingnan natin yung timeline ng kanyang creation. God made the universe. Kita natin sa Genesis. And then He created us in His own image. Meron tayong kapangyarihan to have the creation, no? To eat what He gave us, no? And then we disobeyed God. No? Nandun yung kasalanan, pumasok, and yet He incarnated into human flesh, lived among us, left the glory, the Shekinah glory sa langit, at napako sa krus para i-save tayo sa ating mga kasalanan. And then, na-restore yung relationship. Ito yung timeline ng Panginoon ng paggawa niya sa atin. No? And it is very sufficient, it is very wonderful thing to believe na merong isang Savior para sa atin. So, how do we trust sa ating Panginoon? No? How can we believe that kung hindi natin naintindihan yung whole gospel? Yung God's sovereignty, isa pa ito. God is sovereign. I know yung earthquake is very unpredictable. It's very awkward to know na yung mga scientists at yung mga ibang gumagawa ng research na merong paparating talaga na mega earthquake. It's kind of awkward to believe na naniwala sila sa mega earthquake and yet do not believe that God exists. They believe sa
Ganun tayo tao eh. We're so affected and we're so concerned sa ating family. Of course, buhay natin to eh. But pag hindi related sa atin, may Panginoon, ang hirap sumunod. Ito na lang, mas concerned ako sa lindol kasi baka mamatay ako eh. No? We're so concerned sa mga small details sa buhay natin and yet we're not concerned sa eternal life natin. You cannot blame them kasi they believe sa maraming Buddhism, Shintoism, Taoism. That's why we need to pray for this nation. Not just Japan, but sa buong mundo. No? We cannot control things. Kaya kinakailangan natin ng someone nang may mas alam sa future natin. That's why we need to trust in Him more. Daily sa buhay natin. Believing in God's Word is the first step in making wise decision. Do you agree? Right? Believing in God's Word, that is the Bible, yung scriptures, is the first step in making wise decision. Do not depart, this book of the law, depart from your lips, but meditate it day and night. Sabi sa Joshua 1:8. It's not enough just to know a particular thing. No? Kundi kailangan natin matutunan at maniwala, mag-trust sa ating Panginoon. Ito yung mission ng Panginoon sa atin. Kung makikita natin sa Synoptic Gospel, no? Yung kanyang sovereignty. Makikita natin yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kung paano niya in-address sa atin as His disciples, kung paano natin dalhin yung ebanghelyo. No? We often use God sa ating mga sariling misyon sa buhay natin and yet we're not using God sa yung misyon niya. Kasi meron tayong sariling agenda sa buhay natin eh. No? Noong April 1986, si Larry Burkett sa kanyang radio program, no, spoke about sa young couple na just got married. No? Meron silang maraming decision sa buhay nila and yet dumating sa point na parang nakipag-bargain siya sa Panginoon. Minsan may mga ganito tayong nakipag-bargain siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, kung yung bahay talaga, yung house and lot na to para sa amin, siguro yung half ng price ng house and lot para sa amin, 50-50 yung price. Masasabi ko talaga na ito yung will mo para sa amin. And then, for some reason, God allow it to happen, And then, mapunta sa kanila yung house and lot. Magandang bahay. And then, after a year, maganda naman yung start ng kanilang paninirahan sa bahay kasama yung family nila. Lumubog sila sa utang. And yet, he start to question yung Panginoon. Sometimes, may limitation lang yung parang nakipag-bargain tayo sa Panginoon dahil gusto natin yung isang bagay eh. Pero forget something na when God allows it to happen, it is our responsible to do our part. Right? And God gave us wisdom to use it. Hindi ito yung we have this eternal life, we are saved, and yet okay na. You're pardoned sa sin. No. We need to be conscious sa ating mga kasalanan. No? At ito yung kabuuan. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 23, above all else. Very clear, no? Despite sa lahat ng bagay, above all else, sabi dito, guard your, hindi sinabing mind, hindi sinabi yung actions, but guard your heart, for it is the wellspring of life. Ito yung, if we have this heart, ito yung kabuuan ng ating pagkatao. No? It is our identity. Yung ating, it is who we are as a person. It is a wellspring of life. Ito yung cycle ng ating, ito yung ating pananalita dahil ganun yung condition ng ating heart. This is the way we think because it is our condition of the heart.
This is the way we act towards outsider dahil ito yung kondisyon ng ating puso. Pag iba yung kondisyon ng ating puso, iba rin yung ating mga sinasabi. Na-offend ako sa mga sinasabi mo, Pastor. Hindi naman yata maganda yun. No? Sobrang ang talim. Ito yung actions natin towards outsider dahil hindi maganda yung kondisyon ng puso natin. No? Totoo nga talaga, action speaks louder than words. If we have this a very good condition ng ating puso, then people would, sarap mong kasama, pre. Gusto kita. Crush na kita. Ba? Parang pag nandyan yung presensya mo, parang langaw no? Pag makaamoy sila ng ulam o ng isda, dadapuan nila. It's like a lamp sa gabi. Yung mga fireflies, yung mga flies, pupunta sila sa light dahil a-attract sila. That is what Christians should be. No? Kaya kinakailangan natin mag-trust fully sa Kanya, no? At sa pamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Trust His Word, trust in Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Matthew 22 verse 37, sabi dito, Jesus said, "You shall love the Lord your God with all your heart." And then mind, strength. And then eventually, if you love God, you will eventually love your kapitbahay as you love yourself. Kasi it would manifest Pag merong transformation inside, it would eventually change you outwardly. May transformation, metamorphosis, from caterpillar to butterfly. Your entire purpose and reason for living is wrapped up in Him, kay Jesus Christ. Point number 2, listen to godly counsel. Minsan, this part is medyo sensitive, no? Pag meron tayong mga problema sa buhay, ang hirap lumapit sa isang tao na makapagbigay sa'yo ng advice. You know why? Kasi ayaw nating masaktan. Ayaw natin yung mga words na medyo, ouch. Ayaw marinig yan. You know why? It's because of pride. Garbo. Pride. So yung phrase na, and do not lean on your own understanding. No, may dalawang klaseng tao Yung mga taong gustong-gusto ng wisdom. At meron din mga tao na ayaw makarinig ng, ayaw magpaturo. Alam mo yun? Minsan sa factory, pag may bagong membro, no? Tuturuan mo, ohayo bro, yung jumbang-jumbang, step number 1, ganito. Tapos parang ayaw makinig. Paano ka matututo pag ayaw mo makinig? It's the same principle sa Biblia. If we select kung ano lang yung gustong verse natin, kasi gusto nating i-post sa Facebook, gusto nating matamaan yung kapatid natin, we would never learn. Selective lang. Hindi yung buong context. Right? And we should listen to godly counsel. First His Word and then yung kapatiran sa iglesia na pwede natin makonsider na talagang itong tao na to totoo. Walang bahid ng pagiging hipokrito. Right? Mapapansin natin yan no? We need to give up yung ating human wisdom. Kasi it is limited. Right? Yung wisdom natin is limited Mamaya-maya lang, memorize mo yung 1 to 10. Mamaya-maya lang, ilang segundo lang, nakakalimutan natin yung list ng 1 to 10. We're not perfect, we're limited being. Unlike God, He's unlimited, He's sovereign, He's perfect. Now, we're not smart enough to understand all things. Human knowledge is limited, kaya tayo nag-aaral Kaya may advice na nag-exist sa dictionary kasi we're limited. Worldly wisdom is often flawed. Hindi perfect. Fleshly feelings can be deceptive. Yung one of the greatest gift na pinagkaloob sa atin sa iglesia ay yung piece of advice. Alam niyo yun, parang ang sarap pakinggan yung advice ng isang tao, no? Dahil doon tayo natututo Well, actually, dalawa lang. Papasalamat, you're thankful of it, or
masasaktan ka lang. Thankful ka sa advice dahil gusto mong matuto, or nasaktan ka dahil punong-puno ng pride yung ating kondisyon, yung ating puso. So we're thankful that we have this church. We have the church people. Proverbs 11:14, sabi dito, where there is no guidance, gustong-gusto ko yung verse na to eh. Where there is no guidance, a people falls. But in abundance of counselors, there is safety. Ganda. May safety. Proverbs 18 verse 1 hanggang 2, an unfriendly person pursues selfish ends, and against all sound judgment starts quarrels. Fools find no pleasure in understanding, but delight in airing their own opinions. Punong-puno ng sobrang yaman yung Proverbs. And God distributes wisdom in His people in such a way that it is typical comes through consulting other Christians. So we need to consult yung ating mga kasama sa iglesia if we want to share something, no? Pag minsan napaka-private na, then mag-ask tayo ng guidance na nanggaling sa Panginoon. May kasabihan, no? I know, na-encounter na ito. I don't know if you agree with it. No? Experience is the best teacher. Do you think you agree, no? Yung iba agree, yung iba hindi, no? Pero tingnan natin yung buhay ni Paul, no? Paul, sa record sa Biblia, wala siyang family. Wala siyang anak. No? But then, according sa kanyang sulat, no, in-address niya sa church, na children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then he talks about crucifixion. Although he did not experience crucifixion at all. No? Wala siyang anak, wala siyang asawa. Pero you don't need to experience one thing in order for you to learn. Right? Nandun yung Biblia. No? Hindi mo muna, nainggit ako sa life mo, bro, kasi na-experience mo makulong, na-experience mong nag-drugs. Gusto kong maging effective. Kaya siguro, for the meantime, in God's guidance, no, experience ko muna to para maging effective ako, para makapag-relate ako sa mga drug addicts sa street. No! Huwag mong hintayin na masira yung buhay mo para lang may ma-share ka sa ibang tao. Nandun yung Biblia to keep us, in a safe place. Kasi yung effectiveness, hindi yun sa yung naranasan natin eh. Well, of course, yeah. May tutulong, may ambag, pero don't ruin your life para lang may ma-share tayo. Nandun yung Biblia. That's why we need to seek guidance sa Biblia at sa mga kasama natin sa iglesia. Nandun yung family and those people around you most. Minsan ang hirap, okay, may dalawang grupo, no? May nakausap akong kasama ko sa iglesia dito, no? Babae siya. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero sabi niya, Pastor, yung mga kasama ko sa family, hindi na makakapagbigay sa akin ng magandang advice eh. Kasi ngayon na naging Christian na ako, sila pa yung dumidiin sa akin pababa. No? Well, partly true, pero what I'm saying is, nandun yung family natin, na mga close natin to give us an advice. No? Magagandang mga words na nanggaling sa Biblia. That's why we need to be careful sa pagbigay ng advice. Kaya meron tayong magandang training, merong mga ibang kumukuha ng kurso talaga or doctorate pagdating sa counseling. Kasi it's not easy to give an advice. Nagbigay tayo ng advice, mamaya-maya yung buhay ng binigay mo ng advice nasira dahil naniwala siya sa'yo. No? We need to always give a piece of advice na nanggaling sa Biblia. Hindi yung ating sarili lang, na nakuha lang din natin sa iba. Kasi maganda pakinggan, maganda yun sige, gabitin ko na lang, isabihin ko sa kapatid ko. Mali pala. Ayun, nasira yung buhay niya. No? Under din dito, people in the church at a large congregation, makikita natin na meron silang magandang buhay. Those people who have lived
in a very godly way, yun yung mga taong na dapat nating lapitan. Alam nyo kung sino yung pwede nyong lapitan pagdating sa mga crucial na mga decision. Yun nga lang, may mga times na sa sobrang taas ng kanilang tingin sa pastor, nung may mali yung isang pastor, na-stumble na, hindi na nag-church. No? May part din. Pero tingnan natin ang Diyos. Huwag tayong tumingin sa tao. Let's be careful because we are God's masterpiece. We are God's messenger. No? Seek out po natin yung mga pastors, yung elders, at yung mga church workers na nakita natin yung kanilang buhay. No? Proverbs 12:15, the way of the fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. Napaganda. The way of a fool is right in his own eyes. Sa kanya lang yun. But a wise man listen to advice. Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after many rebukes will be suddenly destroyed without any remedy. One of the reason, isa sa mga rason po na bakit yung mga tao ay pinupush back yung church, nabanggit ko kanina, it's because of pride. Pag merong advice na kanilang narinig, they tend to push back yung church people. At lalayo na sila. I'm talking about general. No? Dahil ayaw nilang matuto. Ayaw nilang masaktan. In Christianity Today magazine, familiar tayo lahat dyan, nagkaroon ng research. Sa lahat ng states sa Amerika, no? Kung bakit nawala ng mga members yung isang iglesia. No? Lumipat sa iba. So nagkaroon ng research yung mga pastors at yung ibang mga miyembro. Number one, sabi nila, ayaw namin kasi, this is true, this is not my own. Tingnan nyo sa Christianity Today magazine. Number one, the senior pastor is younger kaysa mga population ng iglesia sa quantity. Ayaw nila na mas bata na pastor. Pangalawa, the member is so silent sa kanilang mga problema na ayaw nilang i-share, lumipat na lang sila sa ibang simbahan. So, may dalawang reason. And I thought about it. This is totoo yan, yung number 1 at number 2. Dahil for me, parang ano nga talaga, no? Darating sa age talaga na parang, ba't ko naman papakinggan to mas bata sa akin? Eh, so marami akong experience sa kanya. Dito na lang ako sa mas matanda na pastor. Dahil mas marami siyang experience. May ganung factor eh. No? But for young pastors, it is a challenge also. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Do not anyone look down on you because you are young, but set an example in speech, in words, in conduct, in love, in purity. So, it is not the embarrassment kung bakit nawala yung isang tao. It is because of pride na nag-consume sa kanila. No? Nilamon sila ng kanilang pride that devours them. Truth hurts, but God's correction is vital. It is important. This is for our own sake. Everybody makes mistake. Sino ba ang perfect? But we aim. Alam niyo yung logic doon, no? If we aim to be perfect, although talagang imposible kasi nandun yung flesh, right? But every day we aim to be God, to be Christ-like in character, in speech, words, actions. Kasi pag wala tayong standard to aim high, pag dito lang yung standard natin, ay talagang dun lang talaga yung standard natin. Right? We see logic. Yung gusto kong illustration, if we aim to have a perfect score, number 10, at least pag nagkamali tayo ng isa, pasado pa rin tayo. Pero pag nag-aim tayo ng number 5 out of 10 items,
Pag nagkamali tayo ng isa, 4 lang yung score natin, bagsak. We always aim high for God's glory. Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Number 3, acknowledge Him in all our decisions. In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge means to accept, to embrace and admit yung existence ng truth. No? Many years ago, dumating sa point na kinakailangan ko mag-decide. And dalawang desisyon po ang napaka-importante na nangyari sa buhay ko. First, tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. That's the biggest decision na nangyari sa buhay ko. Pangalawa, kung sino yung mapapangasawa ko. Kasi marriage for me is the second right after sa aking salvation. Yeah, it's true. Right? Marriage is the next for me after salvation. Kasi it's a commitment and it's God's design for us. No? It's sacred na ni-create niya sa atin. And forever mong mga kasama yan eh. Then, ni-share ko sa family ko yung gusto kong girl dito sa Japan. No? Nakilala ko si Mitch. No? First sa family ko na nagulat sila, si Mitch. Oh, okay. Sa ibang side, ni-share ko rin. Meron din ako na hindi ko makalimutan, sabi ng isang tao sa akin na, dapat yung mapapangasawa mo ay dapat nagpipreach din. Sabi ko, ha? Tingnan ko sa Biblia. Saan kaya dito sa Biblia? So, daming decisions, right? We need to seek guidance. Kinakailangan natin i-acknowledge yung ating Panginoon sa lahat ng ating mga decisions. No? Lahat ng minor and major decisions sa buhay natin, kinakailangan natin i-acknowledge ang Panginoon. Una, kung yung resulta ay negative, kinikredit natin sa Kanya. But yung resulta is positive, kinikredit natin sa sarili natin. Ganun yung tao eh. Hindi natin i-acknowledge yung Panginoon. In-acknowledge natin yung ating sarili, yung ating kakayanan. And dapat hindi ganito. We should acknowledge Him sa lahat ng ating decision making. Last point, have faith and work on it. Have faith and work on it. Sa verse 6, second phrase, B. And He will make your path straight. Sobrang linaw. While believing this statement, we should work on sa ating faith, pananampalataya. Hindi ito yung parang maling view ng pananampalataya na, okay, save na ako, and then, that's it. Eternal security. Kagawa man tayo ng kasalanan, wala, save na ako eh. I can do whatever I want to. Dahil save na ako. Hindi ganito, mga kapatid. Have faith and work on it. Trusting is total obedience sa ating Panginoon. Trust and obey. Meron tayong kanta na ganito. It is something that we should do. Obedience is the prerequisite of trusting. Hindi mo pwedeng ma-separate yung dalawa eh. Yung obedience and trusting. Ito yung manifestation ng ating pananampalataya sa Panginoon with all our heart. No? Through believing in Him, we should show it by what we do. No? Kinakailangan natin i-show sa Panginoon kung ano yung dapat nating gawin. No? Then sabi sa Proverbs 16:1, alam po natin na sa likod ng ating mga decision making, yung plans pa rin ng Panginoon ang mag-prevail. No, paano yun? How do we reconcile that one? Sabi dito sa Proverbs 16:1, the plans of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from the Lord.
Many of the young man's desire, but the plans of the Lord will prevail. How can we settle yung ganitong issue? Well, Pastor, di na pala kailangan magplano. Kasi, nakaplano naman lahat. Right? Does it mean baliwala yung ating pananampalataya? No. Gradually, sa journey natin sa Christian life natin, yung ating pananampalataya, the way we act sa ating pananampalataya dahil it would manifest, no? Yung relationship natin sa Panginoon. Eventually, doon natin nakikita yung will ng Panginoon sa buhay natin. No? Parang isang ama at isang anak na merong constant communication. Paano ko malalaman kung ano yung desire ng aking anak if I don't have a communication with him? At ganun din yung anak, walang communication sa kanyang tatay. Tahimik lang. For how many years? Pero pag alam natin na merong actions yung ating anak, nakikita ko ano yung gusto niya, eventually, dahan-dahan, it would have a correlation. No? Makikita natin yung will ng Panginoon sa buhay natin. Have faith and work on it. Ito yung sinasabi ni James. Paano natin masasabi na mahal natin yung kapatid natin pag hindi natin binigyan ng pagkain? Hindi natin binigyan ng damit? How can you show your faith if you don't have deeds? Show your faith, show your deeds. So sinabi, ito yung mga bagay na binigay ng Panginoon kay Solomon. And yung mga proverbs na ito, binigay ni Solomon for us to think it over sa buhay natin. Kinakailangan natin maintindihan yung kondisyon ng puso natin. No? Many times, pag pumunta sa trabaho at pagkausap natin yung mga tao, hindi natin chine-check yung kondisyon ng heart natin. Right? Nakakalimutan natin. Kahit ako mismo as a father, as a young father, nakakalimutan ko yung kondisyon ng aking puso. Minsan tumataas yung boses ko sa aking mga anak. And I'm not checking my heart. No? Magtulungan po tayo. We have our own weakness sa buhay natin. But I assure you, we have God who is able 24 hours, anytime, no? Sa ating panalangin, lapitan po natin siya. Nandyan yung Biblia sa ating mga closet. Sa ating bahay. Buksan po natin. No? Let's challenge ourselves once again. Pag busy tayo sa trabaho, nakakalimutan natin mag-check, short devotion. Ano ba yun, Pastor? Nabakornin mo naman, napaka-stricto mo. No, it is important to have a self-check every day. Gawin po nating habit. No? At eventually, pag naging habit natin siya, normal na lang sa atin. The kids are watching. Yung maliliit na mga bata, Mama, Daddy, what are you doing? Oh, you're reading the Bible. And then, darating yung panahon, mawawala na tayo. They're having their own family. And they have kids sa kanila. They're watching. They're watching. In that way, we're giving glory sa ating Panginoon. Even though mawala tayo dito sa mundo, but we're giving glory sa ating Panginoon. Hindi tayo nag-add ng population, overpopulated yung mundo natin because of people, no? But we're having kids, raising kids to lift the world. Maging lifter sila ng mundo, not just to add population sa mundo. It's always good to have a good reminder na nanggaling sa Biblia. Magtulungan po tayo, no? Seek guidance sa mga taong malapit sa atin. Pray sa bawat isa. So let's pray. Let's close in prayer. Panginoon, salamat po sa napaka-short na verse na nanggaling sa inyong Biblia. Salamat, Panginoon, sa mga reminder na we need to always have it in mind. We thank you, Lord, for this church. We thank you, Lord, for the people na kasama po namin. And we could ask guidance from them. Especially, Panginoon, nang galing sa inyo. We thank you, Lord, for
the life that you have given to us. Salamat, Lord, sa buhay na inyong regalo. Thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, who died on the cross for our sins. Pagpalain niyo po ang lahat ng pamilya na nandito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Purihin po ang inyong pangalan sa ngalan ni Jesus. Amen.